Hello. Sa video na 'to discuss ko paano ako gumawa ng online portfolio ko. So ito libre. So ito yung mga automation na ginawa na sinet ko to every 3 seconds eh. Ayan, slideshow sa training. So paano ko to ginawa? Kasi dati ginagamit ito lovable, dati sikat. Kaso limit na ito tatlong prompts lang. Magpa-prompts ka lang kasi sasabihin mo anong gusto mo. Upload mo resume mo. Tapos mapapabago mo siya unti-unti. Kunyari yung picture, magdadagdag ka. O yung details, may papa-edit. Ang problema, tatlong limit lang per day. So ito, ginawa ko ngayon, yung portfolio ko dito sa Google Studio. So ito yon aistudiogoogle.com/apps. Chinat ko lang to. In-upload ko lang yung resume gamit yan. No? Tapos ito yung chat ko nun sa kanya. Dito sa may limit din pero ang dami. Kasi nakadaming chat ako sa isang araw. Parang ako may 30 ata. Mga ganun. So, lahat ng gusto ko padagdag. Kaso yung problema rito sa akin nun, kunyari ito, yung mga project na gawa ko, automation, sinabay-sabay ko upload. Sa Lovable, nadedetect niya na yon. Tapos gagawin niya ng description, ganyan. Dito, magagawa niya yung maayos dito. Pero pag dito sa nag-rumble sa akin, sa experience ko, nag-rumble yung mga title, pati ito, pati ko anong system ginamit ko, kung Zapier, Anyten. So, nag-rumble. Nang ginawa ko, pinadelete ko lahat, tapos in-upload ko isa-isa. Tapos dinitil ko kung para saan siya. So, yun, nagawa naman na maayos. Tapos sabihin mo kung anong effects gusto mo. Ito, pinili ko yung effects na yun eh. So, yun dito yan, magchat-chat ka lang. Tapos pagdating mo rito, ipapublish mo na kunyari. So, gawa ka lang ng GitHub account. So, login ka lang GitHub. Ayan, tapos ano ka lang. Basta nakalagin ka Google, tapos kukonek mo lang naman kasi ito. Ayan, punta ka dito sa taas. Ayan, ito, click mo itong arrow. Ayan, may GitHub. Tapos ang ginawa ko yung nag-create. Siya na mag-create na ito, yung title na to. Or pwede ka rito sa GitHub, mag-create ka ng repository. Yung repository parang folder lang eh, project folder. So, new ka lang. Tapos kung anong title mo. Bahala ka na doon. Tapos pagdating dito, madedetect na yun ng dito madedetect. Tapos anytime may changes ka rito, sabi mo, gusto ko baguhin yung color. Pagpunta mo rito, nandito yun. Yan, nandito yung changes na ginawa mo. Tapos ipo-push mo na lang doon. Parang submit lang, submit. Madedetect na yun dito sa GitHub. So, itong GitHub naman, kunyari, ito yung ginamit ko kasi. So, set mo lang sa private. Ah, gawa ka lang ng account dito, render.com. Click mo lang on render.com, yun lang. Tapos ano ka lang, new. New ano ka lang, tapos ito na yun. Iko-connect mo lang dito yung mo. Ito, new. Tapos connect mo lang yung GitHub. Meron naman yun, pag-click mo nun, na parang connect, i-authorize mo lang, okay. Tapos, kukuhanin na nung nitong data. Ayan, kukuhanin na nito information galing dito sa GitHub. So, yun, settings. Tapos, ito lang mahalaga. Ito, gamitin mo to sa build command. Ayan. Build command, tsaka ito, dist. Ito yung baguhin mo lang doon. So, pagpunta mo niyan, tapos, deploy. Ayan. Pagdating dito, parang push mo. Ayan. Tapos, lalabas na yan. So, pag-on na ng mo, ito na yung link. Ayan. Open na yung website mo. So, ito yung kinalabas sa akin, onrender.com. So, every time mag-update ulit ako dito lang ako sa chat ko lang. Tapos, babalik ako rito. Hanapin mo yung GitHub. Tapos, yung changes na madedetect niya, submit mo lang. Tapos, mga ilang segundo lang, sabi mo, mga 10 seconds. Well, automatic na yun. Pag ni-refresh mo to, nandun yung update. So, hindi ka na kailangan bumalik dito sa onrender tsaka sa GitHub. So, yun lang. So, dito marami. Magkaganda nito, marami siyang changes per day. Marami kang prompts mabibigay. Kung anong changes gagawin mo sa resume mo. Yan. Kanyari, ba yan, black and white, ang galing. Ayun lang. Sige, bye-bye.